Okay mga Lods, brief context lang po nung dalawang tao na to. Siya po si Queen Yasmin, kilala niyo naman po siguro siya. Pero ito po yung kanyang jowa na si Troy Tuyor. Ngayon, may isa pong post si Queen Yasmin na sinasabi niya na pinainom daw po siya ng mga gamot ni Troy para daw po ay, para ma-abort daw po yung sanggol na dinadala niya. Kasi po, 3 weeks na po daw siyang buntes. Pero anuhin po natin to, himay-himayin po natin tong storya na to kasi very serious po ito. When all I dream of is all along for your love. Okay, so ang bali-balita po kasi ngayon, alam niyo naman napakasikat ni Queen Yasmin and kumikita siya ng very significant sa kada guesting niya sa mga shows. Halimbawa po, may guesting siya, may talent fee siya na X amount and sabi po sa isang post, basahin po natin. So sa isang post ni Queen Yasmin, sinasabi niya na ito po daw yung dream car nila ni Troy Tuyor. Kasi hindi naman po yata marunong magmaneho si Queen Yasmin, tapos ito yung dream car nila. Now, hindi ko naman kilala tong si Troy, pero I would think na si Queen Yasmin ang bumili niyan. Okay. Ngayon, sana ang hindi ko lang kasi gusto rito mga Lods kung kanino nakapangalan yung sasakyan. Kasi dream car nila. Okay. Pero dapat kay Queen Yasmin yan kung siya naman yung bumili. Kung silang dalawa yung bumili, dapat nakasulat din na sa kanilang dalawa yan. Okay? Conjugal property if you will. Pero hindi pa naman yata sila kasal. Ngayon, a few weeks ago mga Lods, siguro bandang early March yon or early February, napabalita na or January, somewhere there, napabalita na nabuntis daw si Queen Yasmin. Kaso dininay niya yon. Ngayon, may nabuo daw talaga ito. 3 months and 3 weeks na guys. Okay. So, totoo pala yung balita na noong January ay buntis siya. Kasi nga, hindi pa daw siya nagkakaroon. Sabi nung kanyang friend. Kasi di ba may mga friend siya na influencer din, yung Gaya. Di ba? Naalala ko yan kasi sila yung magkasama noon eh. Now, nito lang, kinonfirm niya na siya ay buntis. Basahin natin na. Totoong buntis ako 3 weeks ago lang pala. Ang ama ay si Troy. Mahal na asawa ko. Love you, mahal asawa ko. Okay? Nilalaban ko lang yung nilagay nilang sa akin. Ano ito? Pero, mahal na mahal ko pa rin siya. Tuloy pa rin ang trabaho at kasiyahan. Wala akong ninakaw. Wala akong sinaktan at iba pa. Bakit mo dinidiman na yung anak natin? Okay. So sinasabi ni Troy na hindi daw niya anak. Kanino alam ba nila kung paano gumagana magkaroon ng anak? Nagtalik sila and I don't believe naman na si Queen Yasmin sleeps around. Sorry pero si Troy yata ayaw niyang gampanan. Pero mamaya, babasahin natin lahat yan. Okay. Wala akong ninaka, wala akong sinaktan at iba pa. Bakit mo dinideny na anak natin dalawa? Mahal mo ba ako, Troy? Oh my God. Yung isang pumaslang, ito? Ay walang iba kung hindi si Ian Lita. Yung una kong ex, okay? Pangalawa kong mahal at muling minahal ay walang iba kung hindi ang mahal kong si asawa na si Troy at hindi ako nagpagalaw sa iba, okay? So, ang sinasabi ni Troy dito na naghihinala siya doon sa pinagdadalang tao nitong si Troy, okay? So, I don't believe naman na si Queen Yasmin sleeps around, di ba? Kung tinuro niya na ikaw ang tatay, at least panagutan mo hanggang mag 9 months tapos magpa-DNA test kayo, Troy. Eto, real talk pare hindi rin naman ikaw ang gagastos sa kahit saan magiging tatay ka lang. Sa poker, ang tawag diyan free roll. Sa lingwahe ni Manong Norman, ang tawag doon libre, yung hindi ka libre ka na nga di ba? Magiging mabuting tatay ka na lang. That's all you need to do. Hindi mo kailangang magbigay ng suporta kahit kailangan kasi nga pumapaldo si Queen Yasmin. Pero tuloy pa rin naman wala pa po akong regla. Umiihi po ako sa kubeta. Lahat ng sinasabi ko ay totoo kasi nungaling. Oo nga kasi ganito mga Lods, not to prejudge her or not to diagnose her of anything.
I believe kasi yung intellect ni Queen Yasmin is nasa special class. Meaning to say, kasi di ko, I will just this is just my opinion kasi di ba naalala niyo yung bell curve, di ba? Pagka tinignan niyo yung bell curve, meron yung further to the right or further to the left. Okay? Meron mga tao talaga na nasa extreme end sila. I think ganun si Queen Yasmin mag-isip. It's either sobrang galing nitong character niya na to, or it's something very different. Again, not a diagnosis, ini-clear ko lang kasi kasi nito, napaka-detailed to the extremist end. Going back to content creation, 3 months and 3 weeks. So, nasa first term pa lang si Queen Yasmin. I'm telling the truth. Wala naman po akong sakit. I'm telling the truth na. Now, after 2 days po, after nilang i-post to, nagpa-PT ulit sila. Kapiti lang ulit, naging negative ulit dahil sa stress at galit sa kanya. Pero all good naman kami ng mahal kong asawa. Okay, hindi naman po ito prank. Una po positive, pangalawa po negative. So baka false, hindi kailangan talaga ipa-ultrasound mo yan Sa dilaglag kasi yung baby namin, tapos pinainom pa ako ng iba-ibang gamot. So ito na, magpapa-ultrasound kami. Oo, tapos pagka may nakitang bata dyan na walang heartbeat or fetus na walang heartbeat, paparas pa yan. Kawawa dito si Queen Yasmin, mga lods. My God! Yes po, mag-check up po yung appointment. Okay, sige, alam na natin yan. So, dapat may update na siya later on today. Babantayan natin to mga lods kasi hindi maganda to. Ang kulit nito, Queen, pinagkalat ko na sa iba na buntis ka. So, Aray News, bakit kaya nag-negative? Ibig sabihin, kasi baka may PCOS si Queen Yasmin kaya hindi siya nagkakaroon Baka ganun Kasi may mga ganung babae na hindi sila nagkakaroon kasi nga may PCOS sila. So, I do believe na mas maganda ipa-check natin yan, di ba? So, I think ang PCOS kasi in age mo nakukuha yan. So, turuan nyo na lang ako dyan sa mga babaeng nakikinig dito. Now, ito yung pinakamabigat dito na sinabi ni Queen at napatigil ako rito. Negative yung pregnancy test but nalaman po na punta kami ng Fabella Dasmariñas, Cavite. Okay, sige, alam na natin yan. Dapat is wala na talaga, okay. Kasi pinainom niya ako ng sunod-sunod na gamot na hindi tama dun sa binigay, okay. Dapat isang beses lang, katulad nung umaga, tanghali, gabi. Troy, mahal pa rin kita, kaso nga lang, bakit mo ginawa ang okay? Pinalaglag daw niya yung baby. Actually, illegal yan mga lods. Kung totoo yung sinasabi ni Queen Yasmin. Kasi yung meron kasing mga gamot na that induces abortion. Illegal yun dito. So, hindi mo pwedeng yan. Hindi ka pwedeng mag-procure niyan, di ba? So kung yan yung ginamit, I think sorry pero I think si Queen Yasmin is in danger. So sana kung may nakakakilala kay Queen Yasmin, please lumapit kayo sa sa abogado o kaya naman sa Women's Help Desk para kasi this person na kasama niya is, I believe, very dangerous, di ba? Ikinahiya mo pa magkaroon tayo ng baby. I'll promise na ibabalik ko, di ba? Bakit ikaw yung mag-a-adjust sa kanya? Mukhang lumalamon yan dahil sa'yo. Hindi na ako madaldal o magpag-ingay, di ba? Malungkot lang, mahal pa rin kita. Kaya bibigyan pa kita ng isa pang. Bakit ikaw yung magbibigay ng pagkakataon, Queen? Kasi katawan mo yan di ba? Kung biruin mo, kung nakipag-ano kayo, ay nako. Tapos suportado mo pa siya sa, palamon mo pa yata yung tao na yan. Kasi sa habol mo, kasi gaya ng sabi mo, habol mo lang pera. Ay, nako. Makukuha lang yung gamit ko, makuha lang yung sasakyan na binili natin sa Toyota. Oh my God. Ano ba ang bag niya dyan sa na yan? Nako, Diyos ko Lord. Sana yung manager nito, lumapit na kayo agad sa Women's Help Desk. Galing pa tayo sa Union Bank, okay, pagpa-check. Tapos tumungo sa Toyota Dasma para mabili yung dream van natin na manual, sabi mo, kasi hindi ka marunong mag-drive ng automatic. Alam mo, eto kasi yun parang imposible siya nagsisinungaling dito kasi parang dinitalye niya yung mga nangyari.
Pero maging okay naman kami, pinatawad ko na siya sa last chance na to. Bakit ikaw yung nagsosorry? Bakit mo pinapatawad? Pag inulit pa, hiwalayin ko na siya. Hiwalayan mo na, Diyos ko Lord. Masamang ipalaglag yung baby, kaya ako naman buhayin eh. Bigyan, oo nga, sa lahat po ng nag-aalala, I really appreciate your concern. No? Ako yung nagpapatuloy magpasalamat. I'll be going back sa content videos. Iwas muna tayo sa dance. Simpleng dance nakaupo. Ay, nako Lord, patawarin. So ganito, kung nakikilala nyo si Yasmin, Queen, meron po akong mga abogado. Legal team ko yon. Papakausap ko sa'yo, ha? Kasi ako personally lang talaga, hindi ako natutuwa sa mga nakikita ko rito. Yes, kino-content ka ng buong social media, pinagkakakitaan yung sarili mo, pero wag naman sa ganitong paraan. Kasi personal mong kasama yung tao na yan. And I believe na sobra-sobra sa red flag yan. Diba? Di ka libre. Anyway, yun lang naman po, mga lads.